when Jesus does not meet our expectations? What if merong tayong ine-expect sa Panginoon na outcome, pero yung binigay niya sa atin, yung opposite, o yung hindi, yung ating inaasahan? How should we respond? So, tinan po natin ang isang mananampalataya na nagkaroon ng ganung klase ng karanasan, and let's see how did Jesus treat this guy, and probably this could be an important lesson to everyone. Buksan po natin sa Luke chapter 7, mula verse 18 hanggang 35. Babasahin ko po ito kasi ayaw kong mamiss natin yung tagpong ito. So bear with me, medyo mahaba po yung babasahin kong talata. So simulan ko po sa verse 18. Ang ending po natin ay sa verse 35. Okay? The disciples of John, ano po yun? John the Baptizer. The disciples of John also reported to him about all these things. And after summoning two of his disciples, John sent them to the Lord, saying, "Are you the coming one? Or are we look for another?" Yun na yun. Sabi ni John the Baptizer, ikaw ba talaga yung tagapagligtas? O meron pang darating na isa pa? So parang somehow, Christ did not meet John's expectations. When the men came to him, they said, "John the Baptist has sent us to you to ask, are you the coming one? Or are we to look for another?" At that very time, he cured many people of diseases and afflictions and evil spirits, and he gave sight to many who were blind. And he answered and said to them, "Go and report to John what you have seen and heard. People who were blind receive sight, people who limp walk, people with leprosy are cleansed, and people who were deaf hear. Dead people are raised up, and people who are poor have the gospel preached to them. And blessed is anyone who does not take offense at me." When the messengers of John had left, he began to speak to the crowds about John. "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who are splendidly clothed and live in luxury are found in royal palaces. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and one who is more than a prophet. This is the one about whom it is written, 'Behold, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way before you.' I say to you, among those born of women, there is no one greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he." When all the people and the tax collectors heard this, they acknowledged God's justice, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and the lawyers rejected God's purposes for themselves, not having been baptized by John. To what then shall I compare the people of this generation, and what are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another and say, "We played the flute for you, and you did not dance. We sang a song of mourning, and you did not weep. For John the Baptist has come neither eating bread nor drinking wine, and you say, he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, behold, a gluttonous man, and a heavy drinker, a friend of tax collectors and sinners. And yet wisdom is vindicated by all her children." Pag-usapan natin ngayon ay isang doubting Christian. Sabi nga po, doubting Christian. Hindi ba yun oxymoron, pastor? Hindi ba yun paradox? Di ba dapat pag Christian ka, naniniwala ka? Pero what if dumating sa buhay natin na we doubt God, God's goodness, God's grace, God's purposes, because He did not expect or He did not meet our expectations. At yun po nakita natin dito sa ating text. John the Baptizer, the forerunner of the Messiah, he is asking Jesus Christ, ikaw ba talaga yung tagapagligtas? O meron pa darating na iba, maliban sa'yo? Meron po kasing doubt na naranasan tayo na pwede maging dalawa yung effect sa atin. Yung isa po, ito po yung doubt na kung saan sa ating pong pagdududa, sa ating pong pagkatanong, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. At yun po yung naranasan ni John the Baptizer. And that is a good doubt.
Because that particular emotion brought you nearer to the Lord Jesus Christ. You are seeking answers from the Lord. Yung isang doubt, ito po yung unbelieving doubt. Na kahit anong ipakitang ebidensya sa taong ito, dahil nga siya ay sarado kandado sa kanyang paniniwala, hindi talaga siya maniniwala. Palagi siya maghahanap ng pagdududa doon sa binibigay sa kanyang evidence. And many people are turning their backs to the Christian faith, especially when they are suffering. Ako po ay dating nag-work sa DepEd, sa ALS specifically. At may namit ako isang tao, nagpunta ako sa isang seminar, so maraming pumunta ron. Tapos meron po doon isang participant na na-discover ko na siya ay atheist. Ako naman, dahil ako ay eager matanong, bakit nga ba siya? Kasi bihira lang maka-encounter ng atheist eh. So, nung kaming dalawa na lang, tinanong ko siya, how did you become an atheist? So, sabi niya po sa akin, I was once a Christian. But because of pain and suffering, I left my faith. Kapag tayo po'y dumadaan sa matinding pagdurusa, at hindi natin nabantay yung ating mga sarili, yung doubt na mararanasan po natin, it could make us turn away from the Lord Jesus Christ. So ngayon po, kung meron man akong gustong kayo na maiuwi ngayong umagang ito po yung katotohanan na ito. Okay? Ayan. May basa nga po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Faith survives doubt. Kapag tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok at meron tayong circumstances na mahirap unawain, place Jesus Christ above that circumstances. Wag nating gagawin yung opposite. Na para bang si Jesus, nasa ibabaw yung ating circumstances. Pag yun ang ginawa natin, malaki yung chance ang tayo ay magmaliw sa ating pagmamahal sa Panginoon. So whatever you are experiencing right now, di ko alam kung meron kayong suffering na pinagdadaanan. Probably meron kayong suffering. O merong suffering na paparating sa buhay ninyo. Use Jesus Christ as a lens to interpret that suffering. Hindi yung suffering gagamitin mo para interpret si Jesus Christ. So yun po yung gusto kong maunawaan natin ngayong umaga. Okay? So now, let's go to our main point. Tatlo po yung ating points ngayong umaga. At yung una kong gusto ibigay sa inyo ay napakahalaga. Even faithful believers doubt. Even faithful believers struggle with doubt. Balikan natin yung ating text. The disciples of John also reported to him about all these things. Ano yung nireport ng mga alagad ni John the Baptizer sa kanya? Balik lang tayo sa Luke chapter 7, verses 1 hanggang verse 17, na si Jesus ay nagpapagaling ng mga tao, bumubuhay ng mga patay, at nagpapalayas sa mga demonyo. At dahil sa ginawa niyang yon, mas lalong naging famous ang ating Panginoon na yung mga alagad ni John the Baptizer ay pumunta sa kanyang kulungan. Yes, nakakulong si John the Baptizer. Now you know, ba siya nagtatanong? Nakakulong po siya? Nung panahon na to? Dahil kanyang kinall out si Herodes kasi yung kinakasama niya, hindi niya asawa. Sayang, no? Hindi kasi ano kasi si John the Baptizer, non-partisan eh. Wala siyang politikong pinoprotektahan. Dahil sa ginawa niyang yon, siya po ay kinulong. Kinulong siya. Nasa Nasa Mark chapter 6 yata yon. So nakakulong yung kanyang forerunner, tapos yung kanyang proclaim na Messiah, nandoon nagpapagaling, ang kanyang understanding, di ba yung Messiah, judge, warrior, king? Bakit parang walang nangyayari sa status ko? Did you get the point? So, again, John the Baptizer, sa John chapter 1 verse 29, nung kanyang makita si Jesus Christ, ang sabi kagad niya, "Behold the Lamb of God, who will take away the sins of the world." Then sa John chapter 1 verse 34, sinabi niya si Jesus Christ ang Son of God. Hindi natin pwedeng sabihin na si John the Baptizer ay unbeliever. Nag-giveaway nga siya para yung kanyang mga alagad makapunta kay Jesus Christ kasi nga si Jesus talaga yung kanyang pinapoint. Para siyang signage, ang nakalagay sa signage, this way, tapos si Jesus Christ ang kanyang pinapoint. Yun ang kanyang ministry.
Pero despite of that, John the Baptizer is asking the question, are you the coming one? Or do we look for another? Hindi porket kayo mature sa pananampalataya, hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo pwede magkaroon ng doubt. Because you will still ask questions about your faith. Lalo na kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Yun yung mga panahon na nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, why me? Sa dami-dami ng pwedeng pagbigyan nito, Panginoon, bakit ako pa? Di ba? Ang daming argument ni John the Baptizer, siya yung forerunner, magkamag-anak sila. Tama ba? Kasi magpinsan, si Elizabeth, siya si Mary. So pwede niyang gamitin yung kamag-anak card. Pwede niyang gamitin yung forerunner trump card niya. Ang daming reason. Actually, pag binasa po natin sa Luke chapter 3 verse 17, tinan po natin, ito yung kanyang ine-expect talaga na gagawin ng tagapagligtas. Kasi kaya siya ganun ka-bold sa kanyang preaching. His winnowing fork is in his hand to thoroughly clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, and he will burn up the chaff with unquenchable fire. Yun ang kanyang understanding sa tagapagligtas. Hahatulan niya ang lahat ng makasalanan kasama si Herodes na nagpakulong sa kanya. But lo and behold, nandun si Christ nagpapagaling ng mga tao at nandito siya ngayon, rotten in prison. At kung alam niyo yung story ni John the Baptizer, hindi siya nakawala sa kulungan. Namatay siya. His head was separated from his body. Merong expectation si John sa Messiah na hindi na-meet ng ating Panginoon nung siya ay naglilingkod. At ganyan tayo sa maraming pangkakataon. We have this specific set of expectations about Christ, about God, about the Holy Spirit, about the local church. At pag hindi na-meet yung expectations na yon, nagkakaroon tayo ng negative emotions, ng doubt. We want immediate answers. We want quick deliverance. We want visible justice. We want breakthrough, prayer after prayer. But what do we get? Suffering continues. Evil seems to prosper. Our prayer seems to be unanswered. God seems to be silent. At meron tayong tinatanong sa ating mga sarili, totoo ba itong pananampalatayang sinundan ko? O meron pang iba na dapat kong hanapin? Even faithful believers can struggle. Tandaan niyo po yan. Walang Kristiyano na nabubuhay sa mundong ito ang exempted sa ganong klase ng situation. Elijah, the prophet, matapos niyang ipakita sa kanyang mga kababayan na si Jesus, na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos at si Baal ay peke. At kanyang tinalo yung mga alagad ni Baal. Ang kanyang ine-expect, pagdating niya sa capital, it's either wala na si Ahab o saka si Jezebel, or magkakaroon ng kudita yung mga tao, papalayasin si Ahab tsaka si Jezebel because they now know that Yahweh is the true God. Pero pagdating niya sa capital, nandun pa rin si Jezebel at saka si Ahab. And much worse, binantaan siya ni Jezebel na papatayin kita, Elijah. At ano nangyari? From a champion to becoming a coward, tumakbo si Elijah. Kasi yung expectations niya, hindi nangyari. Si Jeremiah, ganun din po si Jeremiah. Meron pong isang talata sa Jeremiah, sa chapter 20, 7 hanggang 18, na talagang sinabi doon ni Jeremiah, yung kanyang hinanakit sa Panginoon kasi sobra-sobra yung kanyang suffering na nararanasan. Yet Jeremiah was chosen by God from birth na kanyang magiging propeta. Si Asaph, yung Psalm 73,
Yun yung kanyang mga hinanakit, mga tanong sa Panginoon. Bakit nangyayari ng itong klase mga bagay? So mga kapatid, ito po yung una natin kailangang maunawaan. Just because you are mature in the Christian faith doesn't mean you will not experience doubt. Kaya nga mga kapatid, bilang application, do not assume that spiritual struggle means your faith is fake. Huwag yung isipin nyo na porket meron kayong tanong sa Diyos, baka peke ako. No. Actually, that's quite normal. Lalo na pag hindi mo manuunawaan yung gravity ng suffering na meron ka ngayon. Basta ang gagawin natin, if you have doubts, take them to Jesus Christ. Kagaya ng ginawa ni John the Baptizer, hindi siya nagtampo sa Panginoon, nagpadala siya ng mga tao para i-confirm sa Panginoon na talaga bang siya yung Messiah. Pero kailangan din natin i-examine, yung bang aking disappointment ay dahil sa mga unmet expectations ng Diyos? O yung aking dahil to sa aking mga unmet expectations mula sa Diyos? Minsan kasi iniisip natin, ang ating bang iniisip, wala na talagang suffering pag naging Kristiyano tayo? Minsan iniisip natin, kapag ba ako ay sumunod sa Panginoon, meron bang guaranteed comfort? O kaya naman, yung Christianity ang gagawin ng Panginoon para mawala lahat ng problema sa buong mundo? Ano po yun somewhere during the 1990s, merong isang kanta, Christian song po yun, tas yung lyrics niya ay nakalagay, God will not stay in the little box that you put Him in. God will not stay in the little box that you put Him in. We are prone to put God in our little boxes. Kaya pagdating ng suffering, pagdating ng mga bagay na hindi natin na-expect, we question God. God is so big, you cannot put Him into any kind of box. So po yung ating first point. Faithful believers can experience doubt. Pangalawa, Jesus leads doubters back to evidence and Scripture. So balikan po natin sa Luke chapter 7. So may dumating na mga alagad si John the Baptizer kay Jesus Christ at nagtanong sila, ikaw ba talagang tagapagligtas? Sabi ng aming leader, sabi po sa ating text sa verse 21 hanggang 23, and that very time he cured many people of diseases and afflictions and evil spirits, and he gave sight to many who were blind, and he answered and said to them, go and report to John what you have seen and heard. People who were blind receive sight, people who limp walk, people with leprosy are cleansed, and people who are deaf hear, dead people are raised, and the people who are poor have the gospel preached to them. And blessed is anyone who does not take offense at me. Hindi sinabi ng ating Panginoon kay John the Baptizer, unbeliever ka pala dyan. Hindi niya nirebuke si John the Baptizer. Hindi niya sinabing, mag-pray ka lang. Binalik niya siya sa Scripture. Sinabi niya kay John the Baptizer, John, ang problema kasi, nakafocus ka sa isang version ng Messiah. Hindi mo nakita yung buong version niya. Pagdating ng Messiah, hindi lang siya mga hatol, magpapagaling din siya ng mga tao. At doon nagkaroon ng maling expectation si John. Sabi ng ating Panginoon, pakisabi nga kay John the Baptizer, lahat ng mga bulag na aking pinapagaling nakakita, lahat ng mga pilay na aking pinapagaling lumalakad, pakisabi sa kanya na yung mga may ketong na pinagaling ko ay wala ng ketong, lahat ng mga bingi ay nakarinig na aking pinagaling, yung mga taong patay na aking binuhay, buhay ngayon, at lahat ng mga tao na mahihirap, they have the gospel preached to them. So, parang sinasabi ni Jesus Christ kay John the Baptizer, pakisabi kay John the Baptizer, wag siya mag-focus sa isang dimension lang. Kasi meron pang other side, yung aking calling bilang pagiging Messiah. Aside from bringing judgment, I will also bring peace and restoration.
to sinners who need it. Yun ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Actually, ini-echo ng ating Panginoon yung Isaiah chapter 35, 5 hanggang 6, tsaka Isaiah chapter 61, verse 1. Sinasabi ng ating Panginoon kay John the Baptizer, look again at the scripture. I am fulfilling exactly what God has promised. Ang naging mali ni John, naging selective siya sa kanyang paniniwala sa tagapagligtas. Kasi nga, yung version ng tagapagligtas na paniniwalaan niya, yun ang mag-aalis sa kanya sa kulungan. Kasi nga nakakulong siya eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, if you are experiencing suffering, put Christ above your suffering. Hindi yung suffering, tapos si Christ nasa ilalim. Na ano man ang ating pinagdadaanan, because Christ is reigning in heaven, we are okay. Na baka tayo talaga yung merong maling pagkakaunawa ng ating theology about Christ, about salvation. Baka kulang pa talaga yung ating kaalaman sa Biblia, sa plano ng Diyos, kaya hindi natin naunawaan bakit nangyari mga bagay ito sa ating buhay. Blame your knowledge of Christ, not Christ Himself. Kasi ganun po talaga tayo. We are selective. Paisabi nga po, selective. Selective tayo sa ating mga pag-aaral ng Biblia. Gusto natin blessing, victory, miracles, prosperity, inspirational stories. Di ba? Pero merong mga verses na talagang they emphasize judgment, holiness, and wrath. But Christ fulfills the whole counsel of God. So, ganun gagawin sa atin ng Panginoon? Kung tayo nagtatanong sa kanyang ginagawa sa buhay natin, sasabihin niya lang niya, go back to the Bible, study it again. This time, more comprehensive. Mas kompletong pag-aaral ang gawin mo. Balik ka sa Biblia, aralin mo ulit na mas ng malinaw, ng mas buo, na mas kumpleto. Baka merong na-miss ka lang sa aking salita. Tapos sabi natin, Panginoon, blessed is he who is not offended because of me. Are you offended by the Lord Jesus Christ? Did He disappoint you this week? These past few weeks? Go back to the Bible. Check your understanding of Scripture. Parang ano lang yan eh. Si Brother Vic dumaan sa isang operasyon. Diba, pag inoperahan ka, so sabi ng doktor, operahan kita, may tatanggalin ako sa'yo, pag ginawa natin to, magiging maayos na ang kalagayan mo. So ginawa ng doktor yung pag-opera sa'yo, nagising ka, bakit masakit, Dok? Akala mo ba ano yung aking operation para maging maayos na ako? Bakit meron pa rin pain? Ganun ba yon? Sometimes pain is part of the healing process. Di ba? Kahit sinong inopera, merong niyang pain reliever na natatanggap doon sa doktor niya kasi nga may sugat pa siya. And sometimes, pain is needed to know that we are still alive. Nabuhay pa tayo. Na anak talaga tayo ng Panginoon. Sa buong buhay ko bilang mananampalataya, most of my assurance na ako'y anak ng Diyos galing sa suffering. Galing sa pain. Kasi alam kong ito yung ginagamit ng Panginoon para ako mas maging fruitful sa Kanyang kaharian. Ang tawag doon, pruning process. Naging fruitful yung sanga, gagawin ng vine dresser, may mga tatanggalin pa siyang mga balat ng sanga na yon. At doon sa balat, doon sa pinagtanggalan, maumunga pa siya na mas marami. What if you are in the process of pruning? Pinuprune ka ng Panginoon kasi gusto niya ngayong taon, mas maging fruitful ka. At isa sa ating mga pinakamalaking pagkakamali, mga kapatid, please listen to me. Kaya tayo nagkakaroon ng unmet expectations because we compare ourselves to other Christians. Lord, bakit siya?
Bakit ako? Bakit siya? Puntahan natin ang John chapter. Ito yung ginagamit kong verse kapag ako ay dumating sa point na parang na-discourage ako kasi ibang mga tao, they are better than me. So, punta tayo sa John chapter 21. Start tayo sa verse, ganun tayo sa verse, ano muna? Sa verse 15. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my lambs. Verse 16, he said to him again, a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, shepherd my sheep. Verse 17, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all these things. You know that I love you. Jesus said to him, tend my sheep. Verse 18, truly, truly, I tell you, when you were younger, you used to put on your belt and walk wherever you wanted, but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will put your belt on you, and and bring you where you do not want you to go. Verse 19, now he said this, indicating what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, follow me. So sabi ng Panginoon kay Pedro na siya ay kung paano siya mamamatay. Yun ang sabi niya kay Pedro, ito yung paraan mo paano ka mamamatay. Okay? Anong sagot ni Peter sa verse 20? Peter turned around and saw the disciple whom Jesus loved following them. Sino po yun? Si John. Nakita ni Pedro si John. Okay? The one who also had leaned back on his chest at the supper and said, Lord, who is the one who is betraying you? So nakita ni Pedro si John. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, ganito ka mamamatay, Pedro. Sabi ni Pedro, pagtingin niya sa kanyang side, nandun si John, ang sabi ni Pedro, so Peter, upon seeing him, said to Jesus, Lord, and what about this man? Kinumpara ni Pedro yung kanyang kamatayan kay John. Lord, paano si John? Paano siya mamatay? Ang sagot natin, Panginoon. Verse 22, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Don't compare yourself to other Christians. Don't. Pag ginagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng doubt, kakaroon tayo ng question, bakit ganito pinagdadaan natin? Don't compare yourself to other Christians. God has a separate plan for each all of us. Sabi ng Panginoon, 2 words, follow me. Sabi mo sa inyo katabi, let's follow the Lord. Application, anchor your faith in Scripture, not on your emotions. I do hope na pag dumating yung pagsubok sa buhay ninyo, meron kagad kayong pwedeng verse na i-quote para magkaroon kayo ng kalmang espiritu. I do hope meron kayong ganung verse. Di ko na alam kung anong verse yun. Pero sana meron kayong ganung klase ng verse. Merong bad news sa dumating sa buhay mo. Naratel ka. Pero meron kagad na quote na verse sa Bible at dahil doon, nagkaroon ka ng somehow peace. Naging kalma ang iyong buhay. Okay? Pangalawa, so yun po, feelings fluctuate, circumstances change. When doubts rise, puntahan niyo yung Gospels. Kung yung Panginoong Yesus, hindi exempted sa suffering, at mga alagad niya tayo, ano nung pinagkaiba natin sa Kanya? Di ba? If our Lord and Savior is not exempted from suffering, so we should also suffer with Him. Then tingnan din po natin, study Christ's works. Aralin natin, ano ba yung ginawa ng Panginoon? Ano ba yung kanyang ministry? At sa ganung paraan, may kita po natin na talaga ang Panginoon, hindi talaga siya nakafocus lang sa isang area ng kanyang ministry. Talagang holistic po siya. Okay? At pangatlo po, meditate on fulfilled prophecy. Anong point nito?
Kung merong inihula ang Diyos, ipinangako ang Diyos sa Bible at natupad, ano man ang pinangako ng Diyos sa atin, ano mangyayari? Matutupad. Kailangan lang nating talagang manatili sa pangako na ating Panginoon. Ito na nga po again, yung aking sasabi kanina, interpret your circumstance through Jesus Christ. Not the other way around. Si Jesus ang nasa ibabaw, yung ating kalagayan nasa ilalim. So magpapasakop yung ating kalagayan sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung binabaliktad natin na si Jesus nasa ilalim, tapos yung ating mga expectations nasa ibabaw, na mag-a-adjust si Christ sa ating mga expectations. Pag ginawa natin yon, mali-disappoint tayo. Amen? Andiyan ba kayo? Parang, baka nag-suffer na kayo, Hindi ko alam, Okay, pangatlo po ay, so ngayon nga po, John looked at prison and began to question Jesus. Sabi ng Panginoon, look at me again. Si Christ ang mag-interpret ng ating kalagayan. Mga kapatid, tapos na ang story ng Bible. Ang ending nito, Christ is the victor. Diba? At kung tayo ay na kay Jesus Christ, we are also victorious. Tandaan niyo yan. Go back to the ending. Tapos na yung story ng Bible, alam niyo sa atin na mangyayari, si Jesus magtatagumpay, at kung tayo kasama ng Panginoon, magtatagumpay tayo. So ano man yung pinagdadaan natin, that is just part of the story. But ang ending niyan, we will become victorious. Amen? Yun ang pag-asa natin. Kaya kahit anong dumating sa atin, we will not be discouraged so much. Because ang ending ito, magkatagumpay tayo kasama ating Panginoon. Okay? Sabi nga kanina, ni Pastor Arnel, before Jesus Christ received the crown, He had to experience the cross. Cross before the crown. Okay? At yung pangatlo po, na ating pong point, the real danger is not honest doubt, but hardened unbelief. Yun talaga yung panganib. At dun sa ating pong binasa kanina, sabi po doon, sa John chapter 7, nung nakaalis na yung mga alagad ni John the Baptizer, ano pong sinabi dito? Pinuri ni ng Panginoon si John the Baptizer. Ang ganda ng ginawa ng Panginoon kasi hindi niya in-invalidate yung reklamo ni John the Baptizer na nagsasuffer. Can I say this to everyone? Don't invalidate the feelings of hurting people. Be empathetic to them. Huwag natin sabihin, ano ka ba naman? Ipag-pray mo lang yan. Ang hina naman ng pananampalataya mo. Huwag tayo maging gano'n. Ang ating Panginoon, nung meron nagtanong sa Kanya, na kamag-anak niya, na forerunner niya, hindi niya in-invalidate. Binild up pa nga niya si John the Baptizer sa mga kausap niya . Sana ganun din po tayo sa mga taong na nag-open up sa atin and they are hurting. Hindi na kailangan ng solution, kailangan lang nila ng listening ear. Di ba? Kasi alam nila talaga yung situation nila . But they have to unload this negative emotion. At kung kayo man yung babagsakan nun, do not invalidate their emotions. Dahil pag hurting sila, be kind to the hurting people. Maging maging wonderful counselor sa mga taong ito. Makinig tayo sa kanila. At sabi ng ating Panginoon, si John the Baptizer ang pinakadakilang propeta ng Old Testament kasi yung kanyang mga Old Testament peers, hindi siya nakita personally. He is the greatest of the Old Testament prophets kasi sa lahat ng mga Old Testament prophets, siya lamang ang nakakita kay Christ personally. Lahat ng mga Old Testament prophets, sina Isaiah, sina Jeremiah, meron silang picture sa kanilang mind, but they do not know talaga kung anong itsura ng Messiah. But John the Baptizer, the last OT prophet, has seen the Messiah. At ang sabi doon ni John the Baptizer, ng ating Panginoon, he is most blessed sa lahat ng mga Old Testament prophets. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi po doon natapos yon. Ay sabi ng ating Panginoon, asan ba yun? Nasa ibang pala ako. Luke chapter 7, no?
So, sabi po doon ay, yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Anong kahulugan nun, mga kapatid? The one who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. We are greater than John the Baptist because we experience the Messiah's salvation. Yun ang point ng ating Panginoon. Pagdating sa mga Old Testament prophets, ang pinakadakila si John the Baptist. Kasi nga, siya yung nakakita sa ating Panginoon, personally speaking. Nahawakan niya. Pero lahat na nanampalataya kay Jesus Christ, on this side of the cross, we are greater than John the Baptizer because we experience His salvation. Huwag ninyong mamaliitin na kayo'y anak ng Diyos. Huwag sabihin, Christian lang ako. Hindi ka Christian lang, namatay ang anak ng Diyos para sa'yo. You are greater than John the Baptizer. Build up yourself when you are suffering. Use God's promises. Use Christ's love para mabuild up ang iyong sarili. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon sa gitna ng pagsubok. Kumapit ka lang, makakaraos ka. Amen ba? Kumapit ka lang sa Panginoon, makakaraos ka. Walang anumang entity sa mundong ito ang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Di ba yun sabi ni Pablo sa Romans chapter 8? Nothing can separate us from the love of God. Visible and invisible things. Wala. So you are greater than John the Baptist because you have experienced the salvation of the Messiah. Then, sinabi po sa verse 30, yung mga Pariseyo, ito po yung sabi ko kanina na danger. So sabi diyan, hardened unbelief. Yan po yung nararanasan ng mga taong ayaw manampalataya kay Jesus Christ. Specifically, yung mga Pariseyo nung panahon niya. Sabi ng ating Panginoon sa verse 31 hanggang verse 34, to what then I shall compare the people of this generation, and what are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, and say, we played the flute for you, and you did not dance. We sang a song of mourning, and you did not weep. For John the Baptizer has come neither eating bread nor drinking wine, and you say, he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, behold, a gluttonous man, a heavy drinker, a friend of tax collectors, a sinner. Or a friend of tax collectors and sinners. Ano pong point dito? Noong unang panahon ng mga bata, pag naglalaro sila ng pwedeng patay-patayan, merong burol, o yan naman, sila ay naglalaro ng kasal-kasalan, merong kinakasal. So sabi ng Panginoon, para kayong mga batang yon, no? Ito yung nilalaro nila, ayong sumama. Ito naman yung nilalaro nila, ayong sumama. Si John the Baptist, ang kanyang message about judgment, about wrath of God, blah, 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 hindi kayo naniwala sa kanya. Sabi niya, baliw yung taong yan. Dumating si Jesus Christ, mercy, love, restoration. Anong sabi niyo kay Jesus? Tingnan mo itong taong ito, makasalanan. Kahit anong ibigay ng Diyos sa inyo, ayaw niyong tanggapin. That's hardened unbelief. Dumating yung isang propeta, judgment yung kanyang message, ayaw nyo. Dumating isang tagapagligtas about love of God, ayaw nyo. Minsan may mga ganun tao talaga no? Binigyan mo na lahat sa kanya, lahat ng argument para maniwala siyang Jesus ang tagapagligtas, pero ayaw pa rin maniwala. That's hardened unbelief, and that is more dangerous. Kasi pag namatay tayo na hindi tayo nananampalataya kay Jesus Christ, it's already too late. Kaya sana po, lahat tayo dito, or most of us na nandito ngayon, we believe in the Lord Jesus Christ. Yes, we are doubting, pero yung ating doubt, papunta sa ating Panginoon. I will close with a story. Hindi ko na po i-discuss yan. Si Elizabeth Elliot, meron po siyang asawa na ang pangalan ay Jim Elliot. At isa po siya missionary. Si Jim Elliot. Nagpunta po siya sa Ecuador. Kasama ang kanyang ilang kaibigan na misyonero. At nung sila po ay nasa Ecuador, ang kanilang goal ay dalhin ang gospel sa Hurani people. Mga ano po ito, mga tribo. Pero nung sila po ay papunta na,
sila po ay pinatay ng mga taong yon. At maagang nabiyuda si Elizabeth Elliot. Kasi nga namatay si Jim Elliot na kanyang asawa. Nangyari po to, alam ko nangyari siya nung 1956 na namatay si Jim Elliot. Okay? Tapos po, noong 1958, binalikan ni Elizabeth Elliot yung lugar kung saan pinatay yung asawa niya. Siguro sa human perspective, parang, bakit ganon? Mga misyonero itong mga taong to. Naglilingkod, nag-alay ng buhay para sa Diyos. Tapos ganon nangyari sa kanila. Tapos yung asawa niya, babalik pa doon. What's the point? Sabi po ni Elizabeth Elliot, faith does not mean having all the answers. Sometimes faith means trusting the character of God even when life does not make sense. If everything doesn't make sense, trust God's heart. May ganun kanta eh. Diba? May ganun kanta eh. You have to trust God's heart. May mga pagkataon, you cannot trust God's mind, you cannot trust God's hands. But if you trust God's heart, that He is loving and compassionate and merciful, kahit anong pinagdadaanan natin, we can make it through. So when everything doesn't make sense, put your faith on God's character. Remember the cross. The ultimate expression of love ay yung krus ng ating Panginoon. He is the coming one. Wala nang iba. Let us not look for someone else. Let's pray. Panginoon, salamat po sa paalala galing po sa iyong salita. We really believe na ito po yung tamang pananampalataya. Sa kabila namin po nararanasan ng mga pagsubok, mga inconvenience, Lord, tulungan mo po kami na manampalataya lamang sa iyo. Help us, Lord, to trust your heart, your character. To remember what you did for us on the cross. You defeated evil, Satan, and death all in one day for our salvation. Kung sakali man, Panginoon, meron kami pinagdadaanan, unawain po namin na bahagi po ito talaga ng iyong pagpapalago, pagpapatibay sa aming pananampalataya. At sana, Panginoon, wag namin ikumpara ang aming mga sarili sa ibang mananampalataya. Because you are dealing with us according to our faith and according to your purposes. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Siguro yung iba meron silang suffering sa finances nila. Iba merong suffering sa kanilang health. Merong suffering sa relationship. Merong suffering sa kanilang pag-aaral. Lord, I pray ang mga bagay na to ay hindi maglayo sa amin. Because ito yung mga bagay na patuloy naming gagamitin para mas lalo pa kaming mapalapit sa iyo. Kung sakali man, Panginoon, hindi po namin maunawaan ang mga pangyayari, help us to study your word again. Wag kami maging selective sa aming mga verses na pinaniniwalaan. Bagkus alamin namin kung ano ba talaga ang lawak ng iyong plano sa aming mga buhay. At Lord, palagi naming aalahanin, the end of the story, you are victorious. And we belong to you. Therefore, somehow, we are also victorious at the end of the story. We love you, Lord Jesus Christ. We love you so much. We will never leave you, Lord, because you will never leave us in the first place. In your name, this I pray. Amen.